Hello mga kaibigan, so kakagaling ko lang naglinis. Malapit lang dito sa amin, guys. Doon lang sa may subdivision sa malapit sa amin. So nag-start akong maglinis ng 1 at natapos ako ng 3:30. So kakano ko lang. Ano lang naman siya, kumbaga, yung ano kasing may-ari doon ay mag-asawa. Tapos wala silang anak. Tapos dahil lagi sila sa trabaho, busy sila, di sila nakakapag-general cleaning sa kanilang bahay. Pero minsan lang sila tumatawag ng maglilinis kasi hindi naman sila makalat dahil wala naman silang anak. Bali, every weekend lang sila sa bahay. Minsan nga wala sila pag Sabado. Minsan linggo lang sila. Tapos kapag ang nalilinisan lang nila yung mga nasa gitna-gitna lang. So yung yung mga sulok-sulok yun yung hindi nila na hanggang sa dumami na yung mga alikabok, so nagtatawag na sila ng maglilinis. Pero kasi guys doon kasi hindi pwede na magbibideo. Ayaw nila na magbibideo kasi for privacy. Ayaw din nila mag-video kahit nasa labas ka kasi kahit nasa labas ng bahay nila kasi syempre malalaman pa rin daw kung saan sila nakatira. At hindi rin pwede sasabihin yung kanilang pangalan kasi nga syempre for privacy. Yan. So kakarating ko lang. So naglinis ako ng 1:00 ng hapon hanggang sa 3:30 ng hapon. Kasi pag umaga matagal silang gumigising kaya tinatawagan ako ng tanghali na. Tapos, ayun, napunta ako doon. Maliit lang din naman yung bahay, hindi naman ganun kalakihan. Pero ang kagandahan lang guys, napaka, generous. Kasi, alam nyo guys, magkano binabayad sa akin? 1,000. 1,000 yung binayad nila guys. Ilang oras lang? 1, 2, 3, 3:30. Hanggang 3:30. So, 3 oras at kalahati lang. Tapos, nagbabayad sila ng 1,000. Diba? Kasi daw tulong na lang din sa akin. Tsaka binibigyan pa nila ako ng Fudgy bar para daw sa anak ko. Ayan. So, may bawas na siya guys. Pero, marami pa rin siyang laman. Yung iba-ibang kulay. Ayan. Gusto na yung mga yellow guys. Oo. Pinainan kagad ni Rice yung pagdating ko. So, yan lang yung kagandahan kapag ka naglilinis ka guys. Kasi, iba-iba yung magiging amo mo at yung mga iba minsan kapag maganda yung trabaho nila, pag maganda yung trabaho nila, maganda yung income nila, hindi sila magbigay. Talagang nagbibigay sila ng medyo malaki-laki kasi lalo na pag alam nila yung sitwasyon ng buhay mo. Kasi tinatanong nila ako kung ano daw yung iba kong trabaho, tapos yun sabi ko ganito ganyan, tapos ano daw yung trabaho ng asawa ko. Tapos sabi ko, iwalay na po ako. Solo parent po ako. Ayan, nangungupahan po ako. Tapos kasama ko po yung anak kong bunso. Tapos sabi nila, paano daw yung anak ko kapag nagtatrabaho ako? Sabi ko, siya lang naman kasi natuto na rin naman siya. Siya lang, minsan niya siya lang din yung umuwi mag-isa galing sa school at pupunta sa school. Pero kapag wala naman akong pasok, wala naman akong linis at wala akong pasok sa school, ako din yung naghatid sundo sa kanya dyan sa sasakayan ng tricycle. So, sinasanay ko rin lang na siya. Ayan, so, ayun, parang naano sila, parang gusto lang din lang tumulong. Pero sa bagay kasi, wala naman kasi silang anak. So, wala silang masyadong gastusan, yung mga expenses lang nila sa bahay. Tapos, pareho naman silang may trabaho, mag-asawa. So, medyo maluwag-luwag yung kanilang buhay. So, ayun, medyo malaki yung binibigay nila. Ayan, 1,000. So, makakabili na tayo ng pangangailangan. Tapos, lalong-lalo na guys, yung pamasahe araw-araw sa school. Dubli kami kasi yung anak ko mamasahe sa school, tapos ako mamasahe din ako sa school. Plus yung baon-baon araw-araw kasi pinabaonan ko rin ng extra just in case na gusto ni Rice ng snacks after ng klase bago umuwi. Makakabili siya ng konti. Pero konti lang yung naging extra guys kasi yung pamasahe niya ay 20 balikan
Kasi minsan, 8 lang sana yung papunta sa estudyante at pabalik. Kaso, minsan yung mga ibang tricycle, hindi na sinusuklian yung 10. Kasi, lalo na pagbata, hindi na nila sinusuklian. Maliban na lang kung kasama yung magulang. At maliban na lang kung yung pamasahe na dala nila ay talagang saktong 8 pesos. Pero kapag buong 10, di na nila sinusuklian. Kapag kinuha na nila. So, pumapatak talaga balikan 20. Plus, yung baon 10 piso. So, 30 pesos araw-araw kay Ricewin. Then, sa akin, ang medyo malaki kasi pamasahe ko balikan sa school ko ay pumapatak ng 100. Kasi, 3 sakay ako. Minsan yan, nilalakad ko na lang mula Sandigan hanggang Don Antonio kasi para makakatipid ako. Pero kapag tanghali naman, kasi pag tanghali, mayroon na siyang Ever Ikot. So, isang pamasahe ko na lang ng pagka estudyante, kasi lang estudyante, hinahanapin ako ng ID. So, 15 pesos lang. Unlike kapag hindi estudyante, ay 18. So, malaking discount din yung 3 piso, 'di ba? So, ayan. So, ayun, binibigyan nila ako ng extra. Alam mo guys, yung mga iba, syempre, siguro yung mga iba may pamilya din, may mga anak din. Depende kasi yung mga binabayad sa akin. Minsan may nagbabayad 500, 400, ganun. Pinakamaliit, 400 kasi maliit lang din naman yung bahay at may mga anak din. Syempre, maintindihan din natin yung sitwasyon nila. At hindi rin naman ganun kalakihan yung bahay, okay lang yon. Yung mga iba naman po guys, sobrang laki ng bahay. Minsan may nagbabayad 1.5, 1.3, ganun. At depende sa dumi ng bahay kasi mayroon din sobrang dumi, mayroon sobrang baho. Minsan yung mga iba may nagbabayad ng 2,000. So depende yon, case to case yon. Kasi kapag sobrang dumi naman ng bahay at lalo-lalo pag inabando na tapos matagal palinisan, so nagdidiman din talaga ako minsan yan, 3,000, 2,000, ganon. At mabilis din naman akong kumilos kaya maaga ko ring matatapos. Pero kapag mabagal ka kumilos, hindi mo talaga matatapos yun ng isang araw. Pero sa akin guys, tinatapos ko ng kalahating araw lang minsan kasi iniisip ko rin yung anak ko sa bahay. Kaya binibilisan ko rin yung kilos ko. Maliban na lang kapag sobrang dumi talaga, aabutin talaga ako ng isang araw or lampas pa. Tapos lalo na malayo pa. Depende kasi sa lugar. Iba't ibang lugar kasi nililinisan ko. May kondo, may malayo, may malapit, tapos may mga bahay, may mga apartment, ganun, may office, ganun, iba-iba yung clients ko. So, yun lang kagandahan guys, kasi after ng linis ay bayad na kaagad, 'di ba? Unlike halimbawa kapag nagtatrabaho ka ng full-time, pag nagtatrabaho ka kasi ng full-time, talagang araw-araw ka pumapasok at whole day talaga, 8 hours talaga, 'di ba? Minsan nga sobra pa sa 8 hours, mayroon pang overtime, wala pang bayad, tapos mamasahe ka pa, 'di ba? Yun lang yung advantage kapag ikaw ay on-call cleaning, on-call services, kasi after ng service mo, after ng trabaho mo, bayad na kaagad at uwi ka na. At iba yung bayad ng on-call kaysa sa doon sa full-time. Kasi yung full-time work kasi ay nakabase sila sa minimum. Yung minimum ay 600 plus, 630 na yata ngayon. Pero 8 hours talaga yon. Minsan nga yung mga iba, wala pa sa minimum yung bayad, tapos mamasahe pa, 'di ba? Tapos 8 hours, sobra pa 8 hours, ganun. So, yun ang kagandahan sa on-call. Kasi pag on-call ka, after ng linis mo, after ng gawa mo, uwi ka na. Then, nagsiservice din ako guys ng massage. Depende din yun sa katawan kasi may mga iba malaking tao. Tapos, hindi na ako nakabase sa oras. Kasi yung mga iba per hour, 300 per hour, pero hindi ako nakabase sa oras kasi depende yon sa katawan, depende yon sa galaw mo, depende yon sa puwersa mo, depende yun sa papagawa, 'di ba? So, nagpi-fix ako kapag whole body talaga ay nagra-run siya sa 500 to 600. Mula ulo hanggang paa yung massage, ganon. Pero pag likod lang, minsan 300, 400, ganon. Kasi depende yon. Iba din kasi yung rate ng massage kasi ang massage
ay sariling lakas mo talaga yan. Syempre, 'di ba? Although yung cleaning ganun din naman, pero hindi tulad ng massage na talagang kailangan step by step yung pag mamassage mo. Yan. So, yun lang yung kagandahan sa on-call tayo. Kasi kapag ayaw mo ring magtrabaho, unlike sa full-time, pag kahit tinatamad ka pero kailangan mong pumasok. Pero kapag ka-on-call ka, kung ayaw mong pumasok, pwede. Pwede mo lang silang tanggihan kung mayroon ka pang perang extra, 'di ba? So, yun yung kagandahan kapag ka-on-call ka. So, maganda yung natin ngayon, guys, kasi wala pa sa half day ay naka-earn tayo ng 1,000. 'Di ba? So, mayroon na tayong panggasto sa buong isang linggo. 'Di ba? So, ayan guys, thank you so much sa mga sumusuporta sa akin, sa mga solid supporters ko, at sa mga viewers ko. Maraming salamat. God bless. Bye.